Magandang umaga po mga kapatid. Sa umagang ito ay ating pong patuloy na sambahin po ang ating Panginoon. Siya po ay ating pong pupurihin. Kaya ako'y papasalamat sa una-una dahil tayo po ay makakapagpanambahan pa rin sa mga oras na ito. At ngayon po ay unang linggo ng buwang ito ng Agosto, at tayo po papasalamat po sa kanya pong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya samahan po niyo ako ng maikling panalangin. Aming Panginoong Ama, kami po narito dumudulog sa inyo. Kami po naluwalhati sa iyong pangalan. Ikaw pong aming sambahin, pupurihin, at ikaw po ang aming pong mamahalin magpakailanman. Kaya Panginoon, patuloy po namin pong idinudulog sa iyo ang kaganapan po sa buong mundo ito, ang patuloy pagkaandahawaan ng virus na ito. Kami po'y ipapasalamat sa mga pagkakataon na kung saan kami po'y nanghihina na ikaw po ang nagbibigay sa amin ng mga palaala. Ikaw pa rin po ang nakakabatid, nakakaalam sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya kami po'y patuloy ninyong bigyan po ng pag-asa. Salamat din po Panginoon sa umagang ito, sa iyo pong patuloy na pagbigay sa amin ng mga pangangailangan araw-araw. At sa umagang din ito, amin pong patuloy na idunudulog sa inyo yung mga nagkakasakit pa rin Panginoon, patuloy na nagkaandahawaan sa virus na ito. Aming pong dalangin, lalo na po sa aming bansa, Panginoon, na halos ang mga doctors ngayon, Panginoon, mga nurses, mga frontliners, ay sila na po yung mga naahawaan, Panginoon. Kaya aming dalangin na sila po inyong pong patuloy na protektahan, dahil kung sila po mawala, mahihirapan po ang aming pong pamahalaan kung paano po tulungan po ang mga nagkakasakit, maging po yung mga lugar kung saan po sila po dinadala. Yung patuloy na rapid testing, Panginoon, maging po yung sa swab. Dalangin namin, Panginoon, na ito po yung maging accurate, Panginoon, ang findings nila, O Diyos. Saan man sulok sa bansang ito, kami po nananalangin na ang patuloy na iyo pong pag-ingat doon sa mga bawat mga mamamayan po, Panginoon, na kung saan hindi sila mahahawaan sa virus na ito. Kaya, O Diyos, kami po nagsusumamo, Panginoon, na bukod nito ang pangangalakal, ang trabaho ng bawat isa ay amin pong dinadalangin na inyo po silang gabayan, Panginoon. Tulungan ninyo, bigyan po ninyo sila ng pag-asa, Panginoon. Ang bawat isa ay patuloy na manangan sa iyo pong kapangyarihan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, kami po muli napapasalamat sa iyo pong patuloy na patnubay sa bawat isa, sa buong bayan namin, Panginoon, sa buong bansa, sa mundong ito. Kami po'y lumalapit na inyo na pong puksain, alisin ang virus na ito, na kung saan po ay nagbigay po sa amin ng isang pangamba, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kapatid, umagang ito, nais ko munang batiin ang bagong kasal, Panginoon. Mga kapatid, salamat sa inyo pong patuloy na panalangin, at sa pangyayari kahapon, naganap na rin po ang kasal ni na Marvin at ni Dibe. Kaya congratulations, Mr. and Mrs. Marvin Cabarsi. Atin din pong pinapasalamatan ang lahat po na nananalangin at sumuporta sa kanilang kasal. Kaya purihin ang Diyos, sa kanya po lahat ang karangalan. At maging po sa mga magsiselebrate po ng karawan sa buwang ito, nais ko pong batiin ang magsiselebrate bukas
August 3. Walang iba kung hindi ako po yon. Kaya salamat sa inyong panalangin. Ako po ay lubusan pong masaya dahil ako po patuloy pa rin na binigyan ng Panginoon ng kalakasan at makapagbigay sa inyo ng mensahe niya. Kaya salamat po sa lahat na babati at pakilagay na lang po doon sa aking bank account. Gusto po magregalo po doon. Kaya salamat o Diyos, kasi mga kapatid, ang buhay ay maikli lamang. Kaya ati po rin pong batiin po yung iba po, kasi hindi ko pa po alam kung sino pa po magsisilibrate kayong August. Alam ko po marami rin, pero bukas po ako po yon. Kaya happy birthday po to me. Mga kapatid, sa umagang ito, samahan po ninyo ako kung meron man kayong mga aklat ay ati pong basahin ang 1 Pedro kabanatang 1 talatang 6 hanggang 7. Kaya buksan po ninyo ang inyo pong mga Biblia at hanapin yung 1 Pedro kabanatang 1 talatang 6 hanggang 7. At ito po ay sabay-sabay po nating basahin. Kung nakita na po ninyo sa talatang 6, sinasabi po dito, ito'y dapat inyong ikagagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayoy kayo pupurihan, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Mga kapatid, minsan po ang buhay ng tao ay marami pong hindi lang po kasayahan. Kaya ang ating pong paksa ay patungkol po sa pagsubok at kahirapan. Ang isa sa pinakamahirap na bahagi sa buhay ng tao o para sa isang tunay na Kristiyano o mananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay ang katotohanan na ang pagiging tagasunod kay Kristo ay hindi garantiya na hindi tayo makaranas ng pagsubok at kahirapan. Bakit hinahayaan ng isang mabuti at mapagmahal na Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan? Unang-una, katulad ng kamatayan ng mahal natin sa buhay. Yung mga magulang, mga kapatid, mga anak, yung pagkakasakit sa iba't ibang karamdaman, yung kapinsalaan ng ating kabuhayan, kawalan ng trabaho, kasalatan ng pinansyal, at pag-alala, at pagkakatakot. Kung mahal tayo ng Diyos, bakit ito ay pinapahintulutan niya? At meron yung mga pagsubok at kahirapan. Kung tunay na inibig tayo ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay na ito sa ating buhay. Hindi ba't pagmamahal ay nangangulugan na nais niyang mabuhay tayo na maginhawa, komportable? Ngunit hindi gayon. Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na inibig ng Diyos ang lahat ng mga anak at sa lahat ng mga bagay na ating pong nakikita sa ating kapaligiran. Ang Diyos ay gumagawang kasama ang pagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala at sa kanilang ikabubuti. Mababasa po natin sa Roma, Kabanatang 8, talatang 28. Sabi dito, alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang pagmamahal sa Kanya. Silang mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya nga, ang tinutukoy po nito, ang kahulugan nito ay pinapahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay. Ang mga ito ay bahagi ng paggawa ng Diyos sa lahat ng bagay para sa ating kabubuti. Kaya nga, para sa ating mga mananampalataya o tagasunod kay Kristo Jesus,
May mabuting layunin ang Diyos sa likod ng mga pagsubok at kahirapan. Kaya huwag tayong magtaka kung minsan para bang sinasabi po, bakit nangyari ito sa akin? Katulad sa lahat ng bagay na pinapakalayunin ng Diyos para sa atin, ay lumago tayo sa ating pananampalataya. Iyon ang unang-una. Hindi lang sa paniniwala, maging katulad sa kabanalan ng kanyang anak, yung ating Panginoong Jesucristo. Ito ang layunin ng buhay ng isang Kristiyano at sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Kasama ang pagsubok at kahirapan, ito ay bahagi ng proseso ng pagiging banal ng Diyos sa atin, sa pagtatalaga ng Diyos sa atin para sa kanyang layunin upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaluwalhatian dahil ang Diyos ay banal. Tayo maninirahan kasama niya pagdating ng araw na yon doon sa kanyang kaharian, doon sa kalangitan. Ito ay dapat nating kagagalak. Bagamat maaaring magdanas tayo muna ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, yun ang sinasabi kanina doon sa ating binasa sa 1 Pedro. Maikling panahon lamang. Gaano ba yung kaikli? Ilang taon lang ba tayo mabubuhay sa mundong ito? Ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang ating pananampalataya. Nahigit kaysa ginto na pinaparaan ng pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, unang-una, tayo'y papupurihan, dadakilain, at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Yung pagbalik niya dito sa lupa upang tayo ay kunin at hukman. Kailan kaya yun? Kaya ating mga kapatid, tandaan po natin parati. Tayo po ay laging handa kung anong oras, wala nakakaalam. Ginawang dalisay ang mga pagsubok at kahirapan ang pananampalataya ng mga tunay na mananampalataya o tunay na tagasunod kay Jesus upang maging payapa tayo sa kaalaman na ito, totoo ang tatagal tayo. Kaya, ating pong namnamin ang sinasabi na doon sa Roma, Kabanatang 5, talatang 3 hanggang 5. Ang sabi po dito, hindi lamang iyan. Ikagagalak din natin ang mga kahirapan na ating tinitiis dahil alam natin ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay magbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay magbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Kailan yon? Noong tayo po ay humingi ng kapatawaran. At tayo sinabi, Panginoon po Jesucristo, manahan ka sa aking puso. Ako po'y nagsisisi at ikaw po ang maggabay sa buhay ko. Kaya tandaan po natin yan. Tayo po isang mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang puro kagalakan, kasiyahan, kung hindi, ito po meron din pagsubok at kahirapan. Totoo po mga kapatid, sa larangan ng buhay na ito, naroon po parati ang dalawang iyan. Kaya, tandaan po natin ang sinasabi po dito sa Roma, Kabanatang 5, talatang 8. Sinasabi po dito, ngunit pinapatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo Jesus para sa atin noong tayo pa'y makasalanan. Kaya siya po ay nag-alay sa ating sa kanyang buhay para lamang tayo maligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya ating pong tandaan ang sinasabi muli ng aklat ni Pedro sa kabanatang 4 at talatang 15. Inasabi po dito, huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo dahil siya ay mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan dahil walang hanggang kaparusahan yun ay binabayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay po niya ay hinandog na. Tapos na po yung mga pangyayaring ito, mga kasalanan na yan. Kaya ang kanyang dugo na dumanag sa Kalbaryo ang naghugas ng ating kasalanan. Gayon man, daranasin po rin natin ang natural na konsekwensya ng ating mga kasalanan, yung mga maling desisyon sa buhay natin.
Ngunit ginagamit ng Diyos na maging ang mga pagsubok at kahirapan ay bunga ng ating pagkakamali upang una, hubugin at hugisin tayo sa ating mga pagkakasala, sa ating buhay na ayon sa kanyang naisin para sa ating ikabubuti. Kaya mga kapatid, bilang paalaala po sa atin, ang pagsubok at kapighatian o kahirapan ay dumadating na may layunin at gantimpala. Sinasabi rin po doon sa aklat sa Tiago, galak tayo kapag dumadama na iba't ibang pagsubok sapagkat alam natin ang lalong magiging matatag ang ating pananampalataya matapos nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok. Halimbawa, yung buhay ni Job sa aklat ng Lumang Tipan. Anong nangyari doon? Siya po ay sinubok. Ang sabi ni Satanas, aki pong subukin, aki pong tingnan kung gaano ka tatag ang iyong anak na si Job. Pero ang sabi ng Panginoong Ama, huwag mo lamang siyang patayin, gawin mo ang lahat ng pagsubok, pahirapan. Kaya nangyari po doon sa aklat na yon, siya po ay sinubok ni Satanas. Masaya po siya at may mga anak, may kayamanan. Ngunit inalis po yun sa kanya. Talagang nahirapan po siya. At bukod po doon, siya pa ay isinumpa na kanyang asawa. Bakit ka pa nananangan sa Diyos na yan? Nariyan na sa iyo pati ang sakit na ito. Binigyan ka pa ng karamdaman na halos hindi mo na makaya. Ngunit ang sabi ni Job, ito lamang tanda natin. Dumating ako sa mundong itong hubad at ako po'y aalis ding walang dala. Kaya mga kapatid, kung gaano katatag si Job, aking dalangin na bawat isa sa atin ay katulad din niya. Ang ating pong pananampalataya sa Diyos ay talagang napakahigpit. Ating pong bigyan puwang ang ating pong mga sarili. Huwag natin pong isaalang-alang ang ating pagmamahal sa Diyos. Nang lahat pong ating nararanasan sa mga sandaling ito ay mayroon pong kaluwalhatian ang Diyos. Dahil iyon po ang ninanais po niya at ganoon din po tayo sa ating pong titiyaga, pagtitiis. Mayroon pong gantimpala na darating po sa atin. Dapat nating o tayo lahat magpakatatag hanggang wakas upang tayo maging ganap at walang pagkukulang. Mapalad tayo mananatiling tapat sa kabila ng pagsubok sapagkat matapos tayong subukin, tatanggap tayo ng putong o korona doon sa kalangitan. Ito ay ang buhay na ipinapangako ng Panginoon na umiibig sa Kanya. Buhay na walang hanggan at may kasiguruhan ng kaligtasan. Ang ibig kong tukuyin dito, yung sinasabing pinatawad na po tayo ng ating Panginoong Hesus at tayo po humingi ng kapatawaran sa Kanya sa lahat pong ating pong karumihan. At noon po, nung sinabi po natin, binikas po natin na, Panginoon, ikaw po ang manguna sa buhay ko. Manahan ka sa aking pong buhay. Ikaw po ang manguna. Kasama po ang banal na Espiritu. Yan po, pagkatandaan po natin yan. Tayo po ay bibigyan po niya ng isa pong biyayang hindi po natin minsan mararanasan. Subukin ninyo ang Panginoon dahil tapat po ang ating Diyos. Kung ating po itong gagawin, tayo po ay magkaroon po ng kapayapaan at kasiguruhan po. Sa pagdaan ng lahat ng pagsubok at kahirapan sa ating mga buhay, mayroon tayong tagumpay. Magpapasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating patuloy na pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Kung maalaala mo yung maranasan na ang mga pangyayari sa mga buhay natin, ating maisip ang pangamba, takot at kabalisahan. Taong 2016 ng Setyembre 1, tanda ko pa yon, nang ako'y ma-stroke. Sinundan ito ng lubhang seizure ng taong 2007. At noong ika-17 ng Agosto 2018, ako po nagkaroon po ng bypass operation. Sorry po.
naoperahan po ako ng puso. Matindi pagsubok dahil hindi lang pinansyal kundi sa emosyon. Ang pagsubok ng aking nadarama noon, na bagong aking pasensya. Madali ako mainis, madali akong magalit dahil nabago lahat yung aking parang sinasabi po ng mga doktor. May pagbabago po ng iyo pong mga pakikitungo sa bawat isa. Ngunit panalangin ko po, dalangin ko parati ng Diyos na huwag mong alisin po yung pagmamahal sa kapwa ko at sa iyo. Yun ang aking hinihiling at ang iyo pong salita ay manangan sa akin po. Kaya itong mga pagsubok na danama ko noon, talagang hindi ko po masabing bakit po Panginoon nangyari, kung hindi, tanggap ko po yun dahil alam ko po na may layunin ang Diyos. Na sa pagkakataon na ito, minsan po, may mga madalas po na may mga pangyayari pong aking pong iniisip na gagawin. Maya-maya nadidistract po ako, nakakalimutan ko po yun. Ngunit salamat at hindi ko nakakalimutan, unang-una ang Diyos, ang pamilya ko, ang Kanya pong inaatas sa akin na misyon sa mundong ito, ihayag ang katotohanan patungkol po sa kaligtasan ng bawat isa, ang kapatawaran ng bawat isang nagkakasala. Kaya salamat po, at sa bagamat sa gitna ng mga espiritual na labanan na ito, walang kapangyarihan si Satanas laban sa mga pananampalataya natin. Pinili tayo ng Diyos dahil unang-una, ibinigay sa atin ang salita niya upang gabayan tayo kasama ang banal na Espiritu. Pangalawa, binigyan tayo ng lakas at ng pribilehiyo na lumapit sa Diyos sa panalangin sa lahat ng oras para sa anumang bagay na ninanais natin. At pangatlo, tinitiyak din ng Diyos sa atin na hindi tayo bibigyan ng pagsubok na higit ng ating makakayanan. Kayo mga kapatid, may matindi bang pagsubok na yung naranasan? Isipin po natin. Wala bang pagsubok na dumating sa atin na dinanas ng lahat ng tao sa mundo ito? Tapat ang Diyos. Hindi niya pinahintulot na tayo subukin ng higit ng ating makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, binibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok ng kahirapan. At sa panahong ito, maraming biktima ng COVID-19. Buong daigdig, walang pinipili, mayaman o mahirap, at humaharap ito ng pagsubok. Ngunit katulad ng ginto, dapat dumadaan ito sa apoy upang masilayan ang tunay na kadalisayan nito. Tayo rin, ang ating pong pananampalataya, paniniwala sa Diyos na nagmamahal sa atin, tayo po'y haharap doon sa mga pagsubok, sa sarit-saring problema sa kasalukuyan, hindi lang pinansyal, maging po yung emosyon at nakakaapekto sa atin mga physical na kalagayan o mental. Ngunit, pakatandaan natin mga kapatid, kung tayo ay mananalig at tapat sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Kanya, ating pong mapapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok, kahirapan sa mundong ito, sa buhay po natin. Kaya, salamat sa Diyos. Amin at amin at amin. At ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagkipisan sa atin ng banal na Espiritu mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Meron pa lang pahabol pa. Tayo po ay nakalimutan kong manalangin po. Salamat po. Sige po. Aming Panginoong Ama, kami po bago sisipag-alisan sa amin pong mga panunood, pakikinig sa inyong salita. Kami po humihingi ng kapatawaran sa inyo po sa lahat po namin pong mga karumihan. Maging po Panginoon, sa umagang ito kami po dumudulog sa iyo at papasalamat sa lahat ng bagay na iyo pong pinagkaloob sa amin, na patuloy niyo po kaming gabayan
at inyo kaming turuan at kami dapat magpaturo sa inyo, O Diyos. At salamat sa lahat ng bagay na sa aming kapaligiran, sa aming pamilya, sa aming pong mga kamag-anak, kaibigan, maging po sa aming pong mga trabaho. Salamat, O Diyos, ang patuloy niyo pong pagsama po sa amin sa umagang ito. Maging po sa darating pa pong mga panahon, kayo po ang aming pong mahal na Diyos na parati pong kasama po namin habang po kami po nabubuhay sa mundong ito. Kaya maraming salamat po. Maging po aming dalangin ay bawat isa na patuloy ang iyo pong pagbigay sa amin ng palaala. Amin po ding pinapasalamatan din ang araw na ito dahil espesyal po para po sa inyo. Salamat at salamat po. Amen at amen.